Ito. Ito. Ganda to. Lalong uminit yung summer nung nandito kayo. Yo, Roy, bilisan nyo mga media! Bobo, tagal-tagal. Joke lang. Sir, yung kay Senator Bato, Okay. So, klaruhin ko lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So Yeah. katulad ngayon po, pumasyal po kayo dito sa Taguig. Kahit anong tapang niyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito, kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? Kung gusto nyo man pumunta, yung editor nyo mismo magsasabi, huwag kayong pumunta kasi pwede man kayo mag-interview sa ibang lugar. So it is not by desire of Senator Bato na huwag siyang pumasok. So that's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason, inuna negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit o kaya on official business, in this case, may threat eh. So nagkaroon ng isang paglilinaw ang DOJ noon, but with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng DOJ noon, ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arestuhin na lang siya tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato eh. Grabe, no? Secret warrant. Hayop. Parang sa mga sci-fi movie ko lang napapanood to eh. Yung mga, alam mo yung pangalan nun, Judge Dredd, parang ganun. Secret warrant. Wala na, bahala na si Batman, ganun. O ito, may secret warrant to. So I talked to someone very close to him. Ang sabi, simple lang sir, ma-assure lang kami ng Philippine government na may day in court siya dito. Kahit arrestuin siya dito sa Pilipinas. Pero yung sasabihin pwede siyang kunin tapos ipadala na lang sa ibang bansa, ay maninindigan siya. So the Diba? threat is the arrest, Senator. Yes, that's from the start naman, diba? Kasi nilabas nila na may warrant tapos may gano'n, diba? So I'm not judging what's right or wrong. I'm just giving you human nature. Diba? Human nature. Kahit ang Secret Service, pag tingin nila may threat sa presidente, sa vice president, hindi nila papupuntahin doon. Diba? So hindi po voluntary ang pag-a-absent ni Senator Bato. Gustong-gusto niya po pumasok sa session. Let me clarify one more thing. Sabi nung iba hindi siya nagtatrabaho. Magkaiba po yun ha. Kasi sa loob man o sa labas ng Senado, napaka-importante ng plenary, napaka-importante po mag-participate, napaka-importante po ng committee hearings. Kung magkakaroon ng impeachment, napaka-importante din na umattend doon. But that's not the totality of the work of the senators. The research, the consultation, going around the country, that's all part of the work. So katulad ngayon, di ba, break. Di ba? But after this, tatakbo ko, group of businessmen naman, consultation naman about yung contingencies dito sa energy crisis. That's part of my work. Di ba? So kung may hearing kanina, I could have attended that or this. Kung may hearing mamaya, I can attend my consultation or that, but that doesn't mean we're not working. Ganon din kay Senator Bato. Fully functional yung staff niya, yung mga memo sa kanya, mga filing nila, magpo-monitor tuloy-tuloy. Again, do I want him to attend? Yes. I think he also wants to attend. Namimiss na niya yung trabaho niya sa Senate mismo. Kaya lang kung ang kapalit naman doon, pagtungtong niya doon, bigla siyang arestuin, bigla siyang isakay sa aeroplano at ilipad sa Hague, 'di ba? Ilalaban niya yung karapatan niya. So walang isang parang dismantle yung vote sa team siya. Kung gano'n, edi para mong sinabing i-threaten mo na rin yung 23. 'Di ba? Dapat yun ang baliktad eh. Bakit ang tinitingnan natin yung may threat? Nagigets nyo? Condescending yung tanong eh. Di ba ng media? So, dahil sinasabi mo, nagtatrabaho naman pala si Bato through his staff. So, wag na natin i-dissolve yung opisina niya. So, gastos yan sa taong bayan. Mga style ng mga condescending, no? Buti na lang matalino to si Cayetano eh. Hindi, sabi niya, simple. So, ititreat na lang kami lahat para hindi kami pumasok. So, pag tinreat kami lahat at hindi kami pumasok, i-dissolve na lahat ng opisina namin. Galing mo, Brad. Iba ka talaga. Bakit hindi mapanindigan ng gobyerno? Senator Bato, nasa Pilipinas ka, may korte dito, safe ka. Pumasok ka, walang kikidnap sa'yo. O, hindi siya ma-assure ng ganun eh. So again, I'm not judging, pero linawin lang natin yung sitwasyon. Kasi ang lumalabas na sitwasyon para bang siyang ayaw pumasok at dapat siya disiplinahin. Hindi ganun ang sitwasyon. Gusto niyang pumasok. Pero Yun. live yung threat sa kanya. Totoo yan. Yung partial committee report sa Senado, yung sa Committee on Credit Flood Control, as of now, Sen, wala pa po itong sapat na pirma. Well, two things. One, I've been around government long enough to understand na systemic yung corruption. Napakasakit, napaka-tragic yung flood control scandal, but may opportunity dito. Yung opportunity dito ay one,
ang opportunity dito is yung hindi lang one time, big time, no? But to go to the root of the problem ng corruption sa Pilipinas and really address it. Ang unang naging problema is we didn't start with the truth. Diba? From the start, sinasabi natin, hindi lahat yung ghost. Pinalabas lahat ghost para mas marami magalit. Ngayon, ina-admit nila hindi maraming ghost. Pangalawa, from the start, sinasabing may mastermind, pero tinatagpi-tagpi. O, anong nangyaring net effect? Everyone na magkalaban sa local, sa national, ang kanyang mastermind, yung kalaban niya. Rather than finding kung sino ang tunay na mastermind pangkabuuan. Okay. Having said that, I believe sincere lahat. Sincere ang Pangulo na isolve to, sincere ang Kongreso, sincere si Senator Lacson, etc. But eto lang ang tanong ko why so much fuss about the partial when we have the opportunity to have the whole and bigger picture? Even sa Yun. pilian ng witnesses, in my experience, alam niyo naman naging chairman din ako ng Blue Ribbon ng matagal, you just allow the witnesses. Then through cross-examination, through the questions, interpellations ng mga senador, makikita kung sinong sinungaling at hindi. Ang difference lang, noong 2007, nung kami, wala pa masyadong social media. So nandyan ang lens ninyo bilang journalist. So dino-double, triple, quadruple, pina-fact check nyo. Ngayon kasi, lahat may social media. So for the same witness, may grupong maniniwala, hindi. But that shouldn't stop the Senate from inviting witnesses. Kasi kung sasabihin natin, ang i-invite lang natin na witness ay credible, then number one, you're already prejudging. Yun. So pag hindi pala na-invite yan, hindi credible. Pag na-invite pala yan, credible. Di ba? O, secondly, you're taking out the opportunity for the people to judge from themselves. Di ba? So kung sasabihin mo, halimbawa, Mike Defensor, o sabihin mo, totoo ba sinasabi about the Marines o hindi? Let the people judge. O ngayon, yung sa NBI, sino paniniwala natin? Yung NBI o siya? Di ba? That's the beauty of having 24 senators. We're not all members of the Blue Ribbon, but anyone can attend and anyone can ask. So ang tingin ko, we're making a mountain out of a molehill dun sa partial. Naapektuhan din kasi ng konting rivalry ni Senator Lacson at Senator Marcoleta. But the reality is, di ba? Bakit tayong nakapokus sa partial? Hindi pa nga na-unveil lahat eh. In fact, marami sa amin kasi binasa, we don't agree with the report. So hindi sa ayaw namin pumirma. Yeah, di ba? We have a lot of disagreements there. But why are we not talking? Ako personally, hindi pa tapos eh. Iniimbestiga mo marami, hindi lang to marami pang yugto Ayun. Kaya nga alam mo mga kababayan ito po talaga ay tungkol dito sa flood control. Kasi pagka naman nagkabaguhan sa... Sorry. Wag yan. Ito. Ganda ito. Itong bagong development ngayong araw din, yung schedule po ng resumption ng flood control probe, June 4. Ngayon pong Maganda darating, itong punto Webes na to. yata yan, o Miyerkules. So, this coming week, Webes. Anong tingin mo dyan, sir? Sabi po ni Tito Sen, hindi pwede. Hindi pwede yung subcommittee dahil hindi pa in-approve ng committee. And by the way, ang chair ng subcommittee, si Senator Rodante Marcoleta po. Yun na nga Dahil sa mga pinaggagawa nitong minority senators, yung mga pag-walk out nila, yung pagbalandra nila, at kuminsan pati yung mga masasakit na salitang pinagsasasabi nila kontra sa new majority, nagkatikisan na. No? Dati si Senator Pia Cayetano ang elected na chairperson. She is still the chairperson. Pero ngayon, gumawa ng subcommittee specifically for the flood control scandal. At ang mamumuno dyan ay si Senador Rodante Marcoleta, na alam naman natin, allergic ang palasyo at allergic ang mga korap, no? Yung mga saksakan ng sakim dito sa ating pamahalaan. Pag si Rodante Marcoleta na ang chairman ng subcommittee na yan, no? So, kung siguro, kung hindi ganyan ang minoriya, no? Yung 11 at hindi sila ganyan wika nga yung pinakikita nilang asal ay hindi masyadong kontraryan, masyadong kinokondena yung new majority, hindi siguro umabot sa ganyan. So, ang nangyari ngayon ay mas mabig. Nakuha ninyo, di ba? Noong una, compromise na na sige, we will si Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon so that hindi naman masyadong palaban sa inyo. Ano ginawa nila? Nagdrama-drama pa sila, yung minority. O, di ba? Sa madaling salita, nag-attitude pa. Ganun pala. O, sige, ito si Marcoleta sa inyo. Di ba? ang magiging taga-usig ng flood control scandal. Opo, sir, ano sa tingin nyo yung pakakaabangan ng taong bayan? Kasi Webes pa yung flood control probe. Meron pa tayong Lunes, Martes, Miyerkules. Marami pa pong mangyayari. Okay. Kung ang tinutukoy mo, MJ, ay yung posibilidad na magkapalitan na naman ng Senate President o ng liderato ng Kamara ng Senado sa Lunes, palagay ko'y malabo ng mangyari yan. No? Because of their actuations, yung new minority, because of their actuations, lalong pinanindigan na ng mga miyembro ng new majority yung kanilang yung kanilang stand, no? Tikisan na ito at kaya yan ang nangyayari. Palagay ko tuloy yung
June 4 na Blue Ribbon Committee hearing. At sana panawagan ito ng palagay ko halos lahat ng ating mga kababayan panawagan Except lang yung mga pinklawan. Tsaka yung mga teroristang makakaliwa. tawagin na yung 18 mga dating sundalo, yung mga retirado o resigned na sundalo na pilit na pinagtatakpan ng NBI, ng Senado nung nakaraan. No? Ayaw nilang marinig ang salaysay ng mga ito. Yon. Very good talaga. Palakpakan. Imaginein mo yung 18 na yung dating security ni Zaldico mag-appear sa Senado. Ang ganda nun, Brad. Talagang panalo yun. Hindi kasi hinusgahan kagad ni Lacson yun tsaka ni Soto na hindi daw credible. Hindi mo pa natatanong hindi na kagad credible. Yun nga yung sinasabi ni Senator Cayetano 'di ba? Let the people judge for themselves.